Magandang araw po muli sa inyong pong lahat. Ako po si Louie ng Transformation Department at nagbabalik po ako sa isa na naman pong topic. Nakaraan po ay napag-usapan na po natin o napag-usapan po natin ang patungkol po sa pamilya, maging po sa kalusugan. Ngayon po, ang panibagong topic po natin ay patungkol sa trabaho o work. Ano po? So, lahat po tayo ay may trabaho, kanya-kanya pong trabaho. So, ano po bang kahalagahan po ng trabaho para sa atin? So, ang Biblia, may sinasabi po din po siya patungkol po sa trabaho. So, ano po ba yung kahalagahan po nito? Saan po ba nag-originate ito, itong trabaho? No? So, ang trabaho po ay nag-originate po. Kung makikita ho natin, kung titingnan ho natin yung ating ping Biblia sa aklat po ng Genesis. So, ang pinanggalingan po at origin po ng trabaho mismo ay sa Diyos. No? So, ang trabaho ay tinalaga ng Diyos. It was ordained by God Himself. No? Na kung saan ang Diyos ang siyang pangunahing magagawa ayon po sa Genesis. No? At siya po ay naging abala. Kung titingnan ho natin yung mga talata, abala po siya sa paglikha ng mundo at lahat po ng nilikha po niya na nakikita po natin. No? So, ang Genesis chapter 1 verse 1 to 15, ang sabi po dito na nagtrabaho ang Diyos sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. At dito nga natin nakita na ang Diyos mismo ang siyang unang nagtrabaho sa mundo. So sa makatuwid po, ang trabaho ay sumasalamin sa mga ginawa ng Diyos. At dahil ang Biblia sinasabi niya na ang Diyos ay mabuti, so ang pagtatrabaho o yung trabaho o work ay likas na mabuti. Yan po. So, una, ang trabaho ay tinilalaga po ng Diyos. Pangalawa, ang trabaho ay naghahayag kung sino ang isang tao sa kanyang mga gawa. So, in English po, work reveals the person in his work. So, sa Genesis chapter 1 verse 31, idiniklara po ng Diyos o idiniklara ng Panginoon ang kanyang mga ginawa na napakabuti or very na po. Tinignan niya, sinuri niya at nakita niyang nagawa niya ito ng maganda at maayos, no? So, ang kinalabasan ng mga ito ay sobra siyang nasiyahan o sa kasisiya-siya para sa kanya. So, ang trabaho ay dapat magawa sa kaparaanan po na magbubunga ito ng napakagandang kalalabasan o outcome. No? At ang gantimpala po ng pagtatrabaho ay karangalan at kasiyahan na nagmumula sa maayos po na trabaho. Now, ang tanong po, kumusta po ang inyong mga trabaho? Kumusta po yung mga trabaho po natin? Nagagawa po ba natin ng maayos at maganda? Sabi po ng aklat ng awit po, sa Psalms, inihayag ng Diyos na kung sino siya sa pamamagitan ng kanya pong mga gawa, sa kanya pong mga nilikha. No? At dahil nga sa kanyang mga nilikha, no, inihayag ng Diyos sa bawat tao na siya ay mabuti dahil ang kanyang mga gawa ay mabuti. At nagsasaad din po ito na siya ay totoo o siya ay real, hindi po kathang isip lamang. Na po. So dahil dito, ang trabaho ang nagsasalamin o nagsasalawalat sa tunay na pagkatao ng gumagawa. So ito po yung nagre-reveal kung sino ang isang tao ayon sa kanyang mga gawa. So ini-expose po niya o pinapakita po niya ang ugali, ano po yung motivation niya, galing, abilidad, personalidad ng isang tao. No? So sa aklat ng Mateo po, inihayag po ng Panginoong Hesus Kristo doon sa Matthew 7 verse 15 to 20, sabi po niya doon na ang masamang puno ay magbubunga lang po ito ng masamang bunga. At mang mabuting puno naman ay magbubunga ng mabuting bunga. So, tayo po ay nilalang ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. At anumang gawin natin, dapat ay gawin po natin sa kanya pong ikakalwalhati. Ano po? So, sa makatuwid, ang trabaho ng isang Kristiyano ay dapat nagbibigay ng tunay na larawan ng Diyos sa sanlibutan.
Hindi lang sa kanyang kapitbahay o sa kanyang kamag-anak o sa kanyang mismong pamilya, kundi sa kanyang kapwa-tao, maging sa kanyang kaaway. Siya dapat ay maging modelo gaya ng Diyos. So, yun po. So, ang trabaho ay naghahayag kung sino ang isang tao sa kanyang mga gawa. Yun po pangalawa. Pangatlo po, ang trabaho ay naitalaga para sa samahan ng Diyos at tao. So, work was ordained for companionship between God and men. So, ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Tama po. Nilikha ang tao upang makasama niya na magtrabaho sa mundo. So, remember po, no, maalala po natin na lumikha ang Diyos ng isang hardin. Yun po yung Garden of Eden. At nilagay si Adan upang dinangin o in English, i-cultivate po niya at i-maintain po niya o panatilihin po niya ang nilikha po ng Diyos, ang mga nilikha po ng Diyos. Katunayan po, si Adan at Eva ay inutusan niya para isubdue at i-rule ang mundo at ang kanyang mga nilikha. Subdue means supilin o i-exercise yung control o disiplina sa kanyang sa mga nilikha, no? Dapat may control at disiplina. To rule over naman po, ibig sabihin po nun, pamahalaan, no? Ibig sabihin po, i-administer o pangasiwaan or take responsibility. O ito, may kaakibat po siyang responsibilidad. Ito po. So, ang mga prinsipyong ito ay may apply po sa lahat po ng hanap buhay o gawain. Ano po? Ngunit, ang masamang news po ay dahil sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, ito ay nagdulot ng pag-iiba o ng nature ng trabaho o usapin patungkol sa trabaho. At dahil nga sa kasalanan, ano po, hinatulan ng Diyos ang tao. Ilan lang sa mga ito ang hirap ng panganganak ng babae, ang pagpapagal ng tao para makakain siya, at ang pinakamatindi ang kamatayan. Ano po. At ito nga ang nangyari, no? Sinumpa ng Diyos ang lupa. At ang pagtatrabaho ay naging mahirap, nakakapagod, nakikipagbuno tayo araw at gabi para lang mabuhay. Ngunit ang pagtatrabaho pa rin po ay mabuti para sa tao. Lamang ay makakatapos lang tayo ng ating gawain sa pamagitan ng paghihirap po natin doon o ng ating sariling hirap, pawis. At minsan ang resulta po nito ay hindi palaging maganda at produktibo. Ano po? So nakikita natin kahit trabaho tayo ng katrabaho, ano po, minsan parang kulang, ano po. At kalimitan yung paghihirap po natin at pawis natin sa pagtatrabaho ay hindi nasusuklian ayon po sa ini-expect po natin, no? Dinidesire po natin po. So, originally po, ang trabaho ay natalaga para sa samahan ng Diyos at ng tao. Ano po? So, yun po yung pangatlo. Ang pang-apat po, ang trabaho ay ginagawa hindi lamang sa ikabubuti ng gumagawa, kundi pati na rin sa iba. So, sa Ephesians po, sa Efeso, chapter 4, verse 20, sabi po niya, ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. So, ang kanya pong trabaho ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa ibang tao din. So, 1 Timothy, sabi din po sa chapter 5, verse 8, ang sinumang hindi nangangalaga sa kanyang mga kamag-anak at lalo na sa kanyang kasambahay o sambahayan ay tumatalikod sa pananampalataya. Mas foul pa siya sa hindi sumasampalataya. So, ang isang tao ay gumagawa o nagtatrabaho hindi lamang para sa kanya, pero para rin sa iba, sa pamilya at sa ibang tao na kailangan po niyang tulungan. So, ang trabaho, yun po yung pang-apat, ay ginagawa hindi lamang sa ikabubuti ng trabaho, kundi pang-lima,
Ang trabaho ay biyayang kaloob ng Diyos para tayo ay kanyang tagumpay. So, trabaho po tayo, doon po tayo papagpapalang. Wala kang trabaho, anong pagpapala ang matatanggap mo? Anong yung blessing na bibigay sa ng Diyos kung hindi ka nagtatrabaho, wala kang trabaho? Ano po? Sa Kawikaan po, chapter 14, verse 23, ang sabi po na ang bawat pagsisikap ay may pakinabang. So, lahat ng pagsisikap po natin ay nasusutlan po ng magandang bagay. So, may pakinabang po tayo. Sa Biblia din, kinokondina ng Diyos o ng Biblia ang pagiging batugan at tamad. Ano po? Kawikaan, chapter 18, verse 9. Ang taong batugan, sabi niya, ay sinsama ng taong mapanira. Pakabigat na po. Salita po ng Diyos. Ito po. So, ang taong batugan po daw po ay sinsama po ng taong mapanira. Ano po? So, mismong si Pablo, nilinaw po niya ito. No? Yung pagiging batugan. Ano po? So, sabi niya sa 2 Thessalonians sa ikalawang aklat ng Thessalonica, chapter 3. Ano po, ang sabi niya, ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Ano po, ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. At din sa chapter 12, ang sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, may pit naming inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. So, malinaw po na sinasabi po ng Biblia na dapat magtrabaho po ang isang tao para kumain. Hindi po lang siya umaasa. No? So, yun po yung panglima. Ang trabaho ay biyayang kaloob ng Diyos para tayo ay kanyang pagpalain. No po? So, in conclusion po, bagaman ang original na disenyo ng Diyos patungkol sa trabaho ay nabago dahil sa kasalanan, darating po yung panahon na i-restore po siya ng Diyos na walang kabigatan dulot ng kasalanan. So sa ngayon po, dapat ang pag-uugali na makita sa isang Kristiyano pagdating sa trabaho ay dapat sumasalamin kagaya ni Kristo. Ang trabaho o gawain ay walang kabuluhan maliban kung ang Diyos ang sentro ng ating paggawa. Sa Ephesians 6 verse 5 to 8, Efeso 6:5 to 8, naghahayag ng malinaw na pagsang-ayon sa dapat na pag-uugali ng isang Kristiyano pagdating sa trabaho. Pakibasa na lang po yung Efeso 6 verse 5 to 8. At ang pangunahing dahilan sa mga prinsipyong ito ay ang nakikitang ekspresyon ng ating malaking pasasalamat sa mga ginawa ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating magawa ang pangunahing paraan upang maluwalhati ang Diyos. So, yung ating mga gawa, ang ating mga works. Ito po yung pangunahin o major po na paraan para i-glorify natin ang Diyos. So, gaya po ni Abraham, no po, hindi lamang po siya naniwala sa sinabi ng Diyos, bagkos pinakita din niya ito sa kanyang gawa, sa kanyang works. Maging ang ating Panginoong Jesucristo na po, ginawa niya ang inuutos ng kanyang Ama, maging hanggang sa kamatayan niya sa krus. So, tayo nga ay maging masikap o magsikap po tayo sa ating mga trabaho at gawin ang ating responsibilidad bilang isang Kristiyano na may isang kaisipan at mithiin na maging kasangkapan tayo ng Diyos bilang manggagawa ni Kristo. So, maging modelo po tayo at pag kini-claim po natin na isa po tayong Kristiyano, makikita po yan sa ating pong mga gawa. So, sana po tayo na pagbigyan naman po ng isang aral na nagmumula sa salita po ng Diyos. At pagpalain po tayo. Salamat po sa inyo. God bless po.